Natigilan si Francesca habang nagluluto nang maramdamang pumalibot ang mga braso ni Axel sa kanyang bewang. Napakagat-labi siya dahil iba talaga ang nararamdaman niya kapag magkadikit ang katawan nila ng kasintahan. Bumilis na rin ang tibok ng kanyang puso. Axel, nagluluto ako. Prito pa man din tong niluluto ko. Saad ni Francesca sa binata. Bumuntong hininga si Axel at hindi pinansin ang sinabi niya. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito kay Francesca. Inilagay ng kasintahan ang baba sa kanyang balikat at inamoy ang kanyang leeg. Tumaas ang balahibo niya sa batok sa ginawang iyon ng kasintahan. Miss na miss lang kasi kita. Ilang araw ako na naging busy. Mabuti na lang at may pinuntahan si Mommy. Kaya solo natin tong bahay. Pinigilan ni Francesca ang sariling maluha nang ma-realize ang sitwasyon nila ni Axel. Mayaman ang lalaki, samantalang hamak lamang siyang kasambahay ng mga ito. Masakit para sa kanyang tinatago nila ang kanilang relasyon, pero wala naman siyang pagpipilian dahil iyon ang kailangan. Tiyak na magagalit si Ginang Venus, ang ina ni Axel, kapag malamang meron silang relasyon. Sino ba namang ina ang gugustuhin na makatuluyan ng anak ang isang katulad ni Francesca na mahirap lamang? Ang lalim naman ang iniisip mo, Jessica. Iniisip mo na naman ba ang sitwasyon natin? Napabuntong hininga ang dalaga at humarap sa kasintahan. Nagkatitigan sila. Hindi ko lang maiwasang isipin ang sitwasyon natin, Axel. 1 taon na tayong magkasintahan ng palihim. Mahirap para sa akin ang sitwasyon natin. Tsak na kapag nalaman ng mami mo at si Sir Raymond na may relasyon tayo, tsak na palalayasin niya ako dito. Shh! Hintayin mo lang na makagraduate ako this year. At kapag ako nang namahala sa kumpanya, wala na silang magagawa kapag ikaw na ang gusto kong pakasalan. Alam ko naman na hindi mahigpit si Dad, kaya siguradong hindi siya magiging hadlang sa relasyon natin. Kaunting tiis na lang. Tumango-tango si Francesca. Ano pa ba ang magagawa niya kung hindi ang maghintay? Hinawakan ni Axel ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa labi. Napapikit siya dahil sa sarap ng halik na binigay sa kanya ng binata. Hanggang sa maalala niya ang kanyang niluluto, kaya mabilis siyang humiwalay kay Axel. Baka masunog na itong niluluto kong ulam natin. Sandali at hahanguin ko lang at nang magkakain na tayo. Natawa na lamang si Axel saka tinulungan na si Francesca sa pagbe-prepare ng kanilang hapunan. Wala kasi ang mag-asawang Andrada. Nagtungo sila sa Taiwan para sa isang business meeting. Kaya solo nilang dalawa ni Axel ang bahay. Ano, masarap ba ang niluto kong pagkain? Tanong niya kay Axel habang kumakain sila. Gumawa kasi siya ng chicken fillet. Oo naman. Alam mo naman na kapag ikaw nagluto, tsak na masarap. Ayan, dyan ka magaling sa pambobola. Masarap naman talaga. Alam mo naman na pagdating sa iyo, babe, hindi ako nang bobola. Napangiti na lamang si Francesca. Hindi naman talaga siya ang tagaluto ng pamilya Andrada. Isinama rin kasi si Leo, ang chef nila, sa Taiwan. Total, 2 lang daw naman sila kaya ayos lang, lalo naman at marunong naman siya magluto. Nagpatuloy pa sila sa pagkain. Francesca, pwede ba tayong tabi matulog ngayon? Tanong ni Axel na naging dahilan para matigilan siya. Nagangat si Francesca ng tingin at nanlalaki ang mga matang napatitig sa kasintahan. Nagbibiro ba si Axel? Bakit kailangan nilang magtabi ngayong gabi? Ha? Nagbibiro ka ba, Axel? Hindi magandang magtabi tayo ngayon. Lalaki ka, babae ako. Tsak na baka may mangyari sa atin. Nagyuko ng ulo ang kasintahan. Mas matanda siya rito. 24 na si Francesca, samantalang si Axel ay 22 pa lamang. Gusto lang naman kitang makatabi sa pagtulog, Jessica. Kahit ngayong gabi lang. Promise, magiging behave ako. Nagangat ng tingin si Axel. Kita ang lungkot sa mga mata ng binata. Napabuntong hininga na lamang si Francesca.
Maski din naman siya ay gusto niyang makatabi ang kasintahan. Gusto niyang maranasan ang pakiramdam na katabi at kayakap si Axel. O sige na nga, pagbibigyan kita. Basta magtatabi lang tayong matulog ha. Yes! Thank you, babe. Oh, magtatabi lang tayo matulog. Promise yan. Pagkatapos nilang kumain, magkatulong sila sa pagsisinop ng kanilang pinagkainan. Nagwalis pa si Axel at nagpunas ng mesa na kinangiti niya. Nang matapos, nagtungo siya sa kanyang silid, naligo at nagbihis bago nagtungo sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid ni Axel. Sakto namang lumabas ng banyo ang binata na nakatapis lamang. Kaagad naman siyang tumalikod. Axel naman! Hindi mo naman sinabing naliligo ka! Magbihis ka nga! Ikaw nga itong biglang pumasok eh. At saka, ano naman ngayon kung nakataples lang ako na nakita mo? Magkasintahan naman tayo ah. Namula ang pisngi ni Francesca. Nahihiya siya kapag ganoon. Kahit na 22 pa lamang si Axel ay maganda ang katawan ng binata dahil sa lagi itong nasa gym. Basta magdamit ka muna. Haharap na lang ako kapag nakapagdamit ka na. Natawa na lamang si Axel. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng drawer. Iced. My innocent girlfriend. Ilang minuto pa ang lumipas bago nagsalita si Axel. Humarap ka na. Nakadamit na ako. Humarap si Francesca at nakita ang kasintahan na nakasuot na ng white shirt at boxer short kung saan may bumabakat doon. Napalanok tuloy siya. Magpalit ka! Ayoko ng boxer short. Bumabakat yung ano mo. Pwede bang yung shorts na maluwang? Natawa naman si Axel saka napailing-iling na lamang na kumuha ng short at sinuot iyon. Nakahinga si Francesca ng maluwag dahil nakashort na ang kasintahan. Nahiga sa kama ang binata at tinapik nito ang espasyo sa gilid ng kama. Come on babe. Halika na rito sa tabi ko para makapagpahinga na tayo. May pasok ba ako bukas? Bumuntong hininga si Francesca at umakyat na sa kama at nahiga hindi kalayuan dito. Naramdaman niya ang pag-usod ni Axel palapit sa kanya. Nahigit niya ang hininga niya nang yakapin siya nito. Natawa na lamang si Axel. Relax babe. Wala akong gagawin. Yayakapin lang kita. Niyakap siya ng mahigpit ni Axel. Humarap sa kanya si Francesca at niyakap din pabalik ang kasintahan. Nagkatitigan sila hanggang sa may tanong na pumasok sa kanyang isipan. Bakit sa dinami-dami ng babae? Ako pa ang nagustuhan mo, babe. Ang daming magaganda sa university na pinapasukan mo. Walang-wala ako kumpara sa kanila. Hindi maiwasang bumara ang kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng insecurity. Hinaplos ni Axel ang kanyang muka at kinintalan siya ng halik sa noo. Dahil iba ka sa kanila. Sila, puro pagpapaganda lang ang alam nila. Gumastos ng pera para sa sarili nila. Pero ikaw, hito ka oh. Nandito ka sa amin para magtrabaho, para sa pamilya mong umaasa sa'yo. Dahil alam ko na kung maghirap man ako, tatanggapin mo ako. You are a responsible woman at your young age. And I admire you. Naluha si Francesca dahil dito. Pinunasan naman iyon ni Axel. Grabe, tumaas ang confidence ko dahil sinabi mo, babe. Salamat at nakikita mo yon. Sapat na sa akin na nakikita mo ang mga ginagawa ko sa pamilya ko. Bakit nagkagusto ka sa akin? Bakit pinili mo ako? Kahit alam mo na hindi pa kita kayang ipagmalaki. Kina mom and dad. Dahil naniniwala ako na darating yung panahon na handa ka nang ipakilala ako sa kanila. I trust you, babe. Handa naman ako maghintay kung sakali. At naniniwala ako na gagawin mo yon. I love you. I promise. Pagka-graduate ko at nagkaroon ng magandang posisyon sa kumpanya, mag-iipon ako at magpapatayo ng negosyo para kung sakaling itakwil nila ako, hindi tayo maghihirap. Gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na deserve mo. I love you too, Axel. Pangahawakan ko ang pangako mong yan. Dahan-dahang inilapit ni Axel ang mukha sa kanya.
Ipinikit ni Francesca ang mata at hinintay ang paglapit ng labi ng kasintahan sa kanyang labi. Nang maglapat ang kanilang labi, parang nawala si Francesca sa kanyang sarili. Nagpatangay siya sa maalab na halik na ginagawad sa kanya ni Axel. Hanggang sa naramdaman na lang niya na humahaplos na ang kamay ng binata sa kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon ay nagpaubaya siya. Nang gabing iyon ay may nangyari sa kanila. Ang sakit ng katawan ko. Napahawak si Francesca sa kanyang katawan. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon at pumasok si Axel na may dalang agahan na nasa tray. Lumapit sa kanya ang kasintahan at nilapag ang pagkain sa bedside table na nasa tabi lamang ng kama. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Axel. Masakit ang katawan ko. Normal lang naman to dahil unang karanasan ko to. Pero paano naman kung magbunga ang nangyari kagabi sa atin? Anong gagawin natin, Axel? Hindi naman maitatago ang pagbubuntis eh. Hinawakan ni Axel ang kanyang pisngi at pinakatitigan siya. Napalunok siya. Ramdam ni Francesca sa mga titig nito ang pagmamahal sa kanya. Ipaglalaban kita kay mom, babe. Napangiti si Francesca. Sapat na iyon na marinig niya kay Axel dahil alam niya na hindi siya nito pababayaan. Lumipas nga ang mga linggo at may nararamdaman ngang kakaiba si Francesca sa kanyang sarili. Naroong nagka-crave siya ng mga pagkain na hindi naman niya madalas kainin at madalas siyang antukin. Mabilis din siyang mairita. Iniisip na lang niya na baka normal lang iyon kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya. Hanggang isang hapon, bigla siyang naduwal sa may kusina. Kakapasok lang noon ni Axel. Mabilis siyang nilapitan ng kasintahan at hinagod ang kanyang likod. Okay ka lang, babe? May nakain ka bang di nagustuhan ng katawan mo? Nag-aalalang tanong ni Axel. Umiling si Francesca hanggang sa may maalala siya. Humarap siya at napatitig sa kasintahan. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Para kang nakakita ng multo. Hindi pa ako dinadatnan, Axel. Oh my gosh! Hindi kaya buntis ako? Natigilan si Axel at napabuntong hininga. Actually, naisip ko na rin yan. Na baka mabuntis kita. Handa kitang panagutan at sabihin kina mamang totoo. For sure, maiintindihan naman nila tayo. Lalo at magkakaroon na siya ng apo. Ngumiti si Francesca at niyakap si Axel. Nakahinga siya ng maluwag dahil handa na siyang ipaglaban ng kasintahan. 7:00 ng gabi nang dumating ang mag-asawang Raymond at Venus. Nasa silid si Francesca at nagtutupi ng kanyang damit. Ite-text na lang daw siya ni Axel mamaya kapag kakausapin na nila ang magulang ng lalaki. Kinakabahan si Francesca. Tinawagan niya ang kasintahan para kumuha ng lakas ng loob. Kaagad naman iyong sinagot ng lalaki. Axel, kinakabahan ako. Anong sasabihin ko mamaya? Shh! Relax, babe, okay? Akong bahala. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Francesca sa sinabing iyon ng kasintahan. Ilang minuto ang lumipas, nag-text na si Axel na pupuntahan na siya sa silid para sabay silang magtungo sa salas kung saan naroon ang magulang nito. Tumayo siya at huminga ng malalim. Kaya mo yan, Jessica. Laban. Sunod-sunod na katok sa pinto ang kanyang narinig. Binuksan iyon ni Francesca at tumambad sa kanyang harapan ang gwapong muka ni Axel. Hinawakan ng kasintahan ang kanyang kamay. Kaya natin to, babe. Tumango si Francesca at sabay na nga silang bumaba ng hagdanan. Nang makarating sa salas, naroon ang mag-asawa at umiinom ng alak habang nanonood ng telebisyon. Napatingin si Venus sa kanila. Ngumiti naman sa kanila si Raymond. Bumaba ang tingin ng ginang sa magkahawak nilang kamay. At bakit magkahawak ang kamay niyo? Is there something going on between you? Nakataas ang kilay na tanong ni Venus. Hinawakan naman ni Raymond ang asawa niya.
Hayaan mo silang magpaliwanag, Ven. Mahinahong sabi ni Raymond. Tinignan ng matalim ni Venus ang asawa. Magpaliwanag? Kitang-kita na nga natin na may relasyon sila! Sigaw ni Venus. Napapiksi si Francesca. Mas hinigpitan naman ni Axel ang kanyang hawak sa kamay. Tama ka, ma'am. May relasyon nga kami ni Francesca. Mahal ko siya at mahal din niya ako. Nandito kami para sabihin sa inyo iyon. Naningkit ang mga mata ni Venus. Ano sabi mo? Mahal niyo ang bawat isa? Naririnig mo bang sinasabi mo, Axel? Nag-aaral ka pa lang. At isipin mo isang katulong ang kinarelasyon mo. Hindi ka ba nahihiya sa pamilya natin? Na ipapakilala mo sa kanila na girlfriend mo ay isang katulong lamang? Magaling kayo magtago, ha? Bakit, ma'am? Doon ba dapat bumabasa ang isang tao sa pagmamahal? Hindi ba pwedeng sa puso? Hindi ako tumitingin sa kayamanan dahil ibibigay ko yun sa kanya. Ang mahalaga naman doon ay yung katangiang taglay niya. Napakabait niya, ma'am. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Axel. Nabubulag ka na ng pagmamahal na yan. Hiwalayan mo si Francesca. Kung hindi, tatanggalan kita ng mana. Go, ma'am. Tanggalan niyo ako ng mana. Magtatrabaho ako at magsisikap para kay Cheska. Hindi ako natatakot. Natigilan si Francesca. Hindi niya inakalang kayang gawin iyon ni Axel. Hindi ito pwede. Ayaw niyang masira ang kinabukasan ng kasintahan nang dahil lamang sa kanya. Tumingin siya kay Axel. Axel, ayokong mawalan ka ng kinabukasan ng dahil lang sa akin. You deserve to be successful. Mabuti alam mo. Sisirain mo lang yung buhay ng anak ko. Umalis ka na nga rito sa bahay at ayoko na makita pa yung pagmumukha mo. Bukas sa bukas din ay umalis ka na rito. Cheska, anong sinasabi mo? Malungkot na sabi ni Axel habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pinigilan ni Francesca ang maiyak. Binitawan niya ang kamay ni Axel at dire-diretsong nagtungo sa kanyang silid sa kanila kaampintuan. Isinubsob niya ang mukha sa unan at doon ibinuhos ang pag-iyak. Parang may dalawang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Kung ituring siya ng ina ni Axel ay parang isa lamang basura. Napatingin si Francesca sa kanyang cellphone nang bigla iyong tumunog. Si Axel ang tumatawag. Sinagot niya iyon. Babe, kung aalis ka bukas, aalis na rin ako dito. Hindi ko kayang mawala ka, lalo na ngayong buntis ka. Please babe, sasama ako sa'yo. Pag-iusap ni Axel, umiling-iling si Francesca na para bang kaharap niya ang kasintahan. No, Axel. Huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil lang sa akin. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo nang dahil lang sa buntis ako. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Ilalayo mo sa akin ang anak natin. Hindi naman pwede yun, Francesca. Gusto ko makita yung anak ko na lumalaki. Please, huwag mo namang gawin sa akin to. Pabulong na pakiusap ni Axel para hindi sila marinig ni Venus. Ramdam ni Francesca ang sakit sa boses ng kasintahan pero nakapagdesisyon na siya. Magsasakripisyo siya para kay Axel. No, kagraduate ka pa, di ba? Magiging CEO ka pa, Axel. Hayaan mo nang umalis ako. Malalim na napabuntong hininga ang kasintahan. Mahirap talaga ang gagawin niya pero kailangan. Okay, mahal kita, Cheska, kaya gagawin ko to. Pero hindi mawawala ang communication natin, ha? Okay ba yun? Okay. Matutulog na ako, Axel. Mag-usap na lang tayo bukas. Pinatay na ni Francesca ang tawag at nagpadala ng message kay Leo na magpapahatid siya rito bukas ng madaling araw. Pumayag naman ang lalaki. Napatitig siya sa kisame. Nang mga sandaling iyon ay nakapagdesisyon na siya. Tatapusin na ni Francesca ang relasyon nila ni Axel. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Axel, pero kailangan ko itong gawin para sa'yo. Alas 5 ng madaling araw nang umalis si Francesca sa bahay.
Si Leo ang naghatid sa kanya sa bayan, sa may terminal. Kung may magagawa lang daw sana ito na manatili siya roon at maipaglaban ang pagmamahalan nila ni Axel, ay ginawa na ng lalaki. Salamat po sa simpatsya, Kuya Leo. Salamat dahil naiintindihan mo ko. Mag-iingat po kayo ha. Maraming salamat po sa paghahatid sa akin dito. Kayo na po sana ang bahala kay Axel. Tumango lamang si Leo at binigyan siya ng 5,000 piso para may magamit siya. Naiiyak si Francesca at yumakap sa lalaki. Dahil mga 6:00 pa ang biyahe ng bus, ay napagdesisyonan ni Francesca na magkape na muna. Nagtungo siya sa pinakamalapit na cafe. Nang makuha ang order, naupo siya sa isang bakanteng mesa. Habang sumisimsim ng kape, napatingin si Francesca sa isang Ginoo na nasa kabilang lamesa na nakahawak sa ulo nito. Napatayo siya nang tumayo ito at biglang natumba. Mabuti na lang at naalalayan niya agad ito. Okay lang po ba kayo, Tay? Sinusumpong ang high blood ko, Ineng. Dadalhin ko po kayo sa pinakamalapit na ospital. Inalalayan ni Francesca ang Ginoo palabas ng cafe habang hila-hila ang traveling bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa pinakamalapit na ospital. Pagdating nila doon, kaagad na inasikaso ang Ginoo ng mga nurse dahil bigla itong nawalan ng malay. Kinakabahan si Francesca habang nasa labas at hinihintay ang paglabas ng doktor. Napatayo si Francesca nang bumukas ang pintuan at lumabas ang doktor. "Dok, kamusta po si tatay?" Ngumiti ang doktor at sinabing maayos na ang kalagayan ng Ginoo. Mabuti na lang at nadala kaagad ito ng ospital. Nakahinga naman si Francesca ng maluwag. Tumunog ang cellphone niya. Si Axel ang tumatawag. Pinatay niya iyon at nilagay sa blacklist ang numero ng kasintahan. Nanikip ang kanyang dibdib at napakagat-labi dahil parang maiiyak siya. "I'm sorry, Axel, pero kailangan kong gawin to para sa'yo." Ilang minuto ang lumipas, sinabihan si Francesca ng nurse na pwede nang pumasok sa loob ng kwarto kung saan naroon ang Ginoo. Pagpasok niya, nakangiting mukha ng lalaki ang sumalubong sa kanya. "Magandang umaga po. Kamusta po ang pakiramdam niyo?" Tanong niya. Tinapik ng Ginoo ang upuan sa gilid nito. Maupo ka rito, iha. At nang makapag-usap tayo. Ngumiti si Francesca at naupo siya sa upuan. Tansya niya na nasa late 50s na ang Ginoo. Pero kahit na may edad na, makikita pa rin ang angkin nitong kagwapuhan. Ayos na ang pakiramdam ko, iha. Maraming salamat sa pagdala sa akin dito. Pupunta sana ako sa probinsya ng kapatid ko para bisitahin siya. Nag-insist ang personal driver ko na ipagmaneho ako patungo roon. Pero gusto kong subukan na mag-commute dahil matagal ko nang hindi iyon nagagawa. Kahit sino naman po ay gagawin iyon. Nagkataon lang na naroon ako. Wala po nga naman yun. Sobra po akong nag-alala. Kaya salamat talaga. Ikaw, anong ginagawa mo doon? Uuwi ka rin ba ng probinsya? Opo, pinalayas po kasi ako ng amo ko dahil may relasyon kami ng anak niya. Kaya wala akong choice kundi ang umuwi sa probinsya. Hindi ka ipinaglaban ng lalaki. Ipinaglaban po. Handa nga po siyang iwan yung magulang niya at hindi makapagtapos ng pag-aaral para sa akin pero nakonsensya po ako lalo at graduating na siya. Marami siyang pangarap sa buhay at ayokong masira yon. Ganoon talaga ang buhay. Kapag hindi ka mayaman, hahamakin ka nila na parang basura o hayop. Naranasan ko na iyan kaya nagsikap ako. Yun nga lang, noong nakamit ko na ang lahat, saka naman namatay ang girlfriend ko kung saan kaya ko nang ibigay ang buhay na gusto niya. Hindi maiwasang malungkot ni Francesca dahil doon. Masakit iyong pinagdaanan nito. Hindi po pala maganda ang nakaraan niyo. Ganoon po talaga ang buhay, no? Ang mahalaga lumalaban po tayo sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Kaya nga
Kaya tumandang binata na ako dahil parang nawalan na ako ng ganang magmahal. Ano nga pala ang pangalan mo? Francesca po. Ako naman si Roger. Kung gusto mo, doon ka na muna sa akin. Pwede kitang bigyan ng trabaho bilang pagdanaw ng utang na loob sa kabutihan mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Francesca sa sinabing iyon ni Roger. Kailangan na kailangan pa man din niya ng trabaho para sa kanyang pamilya. Totoo po ba yan? Naku, maraming salamat po, Sir Roger. Malaking tulong po sa akin yan para sa pamilya ko. Mahirap din kasi makahanap ng trabahong may mataas na sahod sa probinsya eh. Wala iyon. Aanhin ko naman ang pera ko kung hindi ko naman gagamitin sa pagtulong sa kapwa. At for sure, worth it ang pagtulong ko sa iyo. Nakangiting saad ni Roger. Kinahapunan, na-discharge na nga sa ospital si Roger. May sumundo sa kanila. Iyon ang personal driver ng Ginoo. Humingi ito ng tawad sa nangyari sa Ginoo. Wala iyon. Desisyon ko iyon. Kaya salamat kay Francesca. Kung hindi dahil sa kanya, baka napano na ako. Tumingin si Roger kay Francesca at niyaya na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Habang nasa daan at napapatingin sa mga nadaraanan nilang gusali, naisip ni Francesca na hindi pala naging masama ang kapalaran niya nang umalis siya sa bahay ng pamilya Andrada dahil nakatagpo siya ng lalaki na handa siyang tulungan. Ilang araw ang lumipas, buhat ng manatili si Francesca sa bahay ni Roger, nakilala niya si Lemuel, anak ng personal driver ng Ginoo. Nagtatrabaho rin ang binata sa kumpanya ni na Roger. Halika, merienda tayo. Alok ni Francesca kay Lemuel nang minsang bumisita ito bandang 6:00 ng hapon. May pinuntahan naman si Roger kaya mag-isa lang niya sa bahay. Alam na rin ng dalawa na buntis siya. May tanong ako, Franz. Ano yun, Lemuel? Kung sakali man naligawan kita, ayos lang ba sa'yo? Sa ngayon kasi, hindi pa ako handa Lemuel. Handa ako maghintay, Francesca. Ilang buwan ang lumipas at lumaki na nga ang tiyan ni Francesca. Noong magdalawang buwan na ang tiyan niya, napansin iyon ni Roger, kaya sinabi niya sa Ginoo na buntis siya. Hindi rin naman niya iyon maitatago. Lagi ring nasa tabi ni Francesca si Lemuel para siya ay alalayan. Napinayagan naman niyang ligawan siya makalipas ang 5 buwan. Malaki na ang tiyan mo. 2 buwan na lang ay manganganak ka na. Kaya mo na bang mag-aral sa pasukan? 6 na buwan na lang ay pasukan na at pag-aaralin siya ng Ginoo. Niyakap ni Francesca si Roger na nagsilbi niyang ama. Alam na rin naman ng pamilya niya ang kaligayan niya at masaya ang mga ito na tutulungan siya para mag-aral. Opo, kaya ko na po. Salamat po sa pagtulong sa akin, Tito. Pangako po, mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi ko po sasayangin yung opportunity na binigay niyo sa akin. Deserve mo yun, anak. Ipakita mo sa mga taong nang maliit sa iyo na kaya mong matupad ang mga pangarap mo. Nandito lang ako palagi sa iyong tabi para alalayan ka at tulungan. Sa kabilang banda, lumabas si Axel mula sa kanyang bagong sasakyan. Nakasuot ang binata ng office attire. Ito ang unang araw niya sa pagtatrabaho sa kumpanya. Excited siya. Pumasok na si Axel sa loob at napatingin sa kanya ang mga empleyado. Makikita ang paghanga sa mukha ng mga ito. Dumiretso na siya sa elevator at pinindot ang button kung nasaan ang kanyang opisina. Good morning, sir. Have a nice day po. Bati ng sekretarya sa kanya. Tumangulang siya sa babae at pumasok na sa loob. Sinuyod ni Axel ng tingin ang kabuuan ng opisina at napaupo sa kanyang bagong swivel chair. Biglang sumagi sa isip niya si Francesca. Siguro, malaki na ang tiyan niya ngayon. Kumusta na kaya siya? Hintayin mo ako, Francesca. At kapag naging akin na ang kumpanya, hahanapin kita kahit saang sulok ka man ng Pilipinas. Hindi man sinabi ni Francesca kung bakit nito pinutol ang kanilang komunikasyon, ramdam niyang may dahilan iyon.
at saka pinagbubuntis nito ang kanilang anak. Napatingin si Axel sa pinto nang bumukas iyon at pumasok ang kanyang ina. Ma'am, may kailangan ka? Naupo ang ginang sa visitor's chair na nasa harapan ng kanyang mesa. Gusto lang kitang batiin, anak. Congratulations! Masaya ako dahil nandito ka na ngayon. Paano kung nakipagtanan ka kay Ma'am, please. Wala na si Francesca. Pwede bang huwag niyo na siyang isingit? Nandito na ako, kaya huwag niyo nang ibalik pa ang nakaraan. Sorry anak, naisip ko lang kasi na kung sakaling na mas pinili mong sumama sa kanya, wala ka sa ano ka ngayon. Just call me if you need anything, okay? Tumayo si Venus at lumapit sa kanya, saka hinalikan siya sa pisngi bago lumabas ng opisina. Hindi alam ng kanyang ina na buntis si Francesca. Mas pinili niyang itago iyon dahil baka gumawa pa ng ibang hakbang na hindi maganda ang kanyang ina. Gusto ni Axel na protektahan ang dating kasintahan. Samantala, si Francesca ay nasa ospital dahil kapapanganak lamang niya. Nagsilang siya ng malusog na kambal na lalaki. Ang gagwapo nila. Mana kay lolo Uwi ka ni Roger habang tinitignan ang kambal. Napangiti naman si Francesca. Kahawig na kahawig ni Axel ang kambal. Napabuntong hininga siya. Siguro ngayon, iniisip ni Axel na nanganak na siya. Nitong mga nakaraang buwan, napagdesisyonan niyang ilihim sa dating kasintahan ang kanilang anak. Hindi niya na kaya pangharapin ito dahil sa ginawa niyang pag-iwan dito. Pero alam niyang imposible iyon. Ang lalim nun. May problema ba, anak? Bigla ko lang pong naisip si Axel, tito. Paano kung magkita sila ng kambal? Paano kung makita niya na kahawig niya ang mga ito? Kung sakali mang mangyari iyan, wala kang choice kundi ipakilala ang kambal sa kanilang ama. Deserve nilang makilala ang ama nila at deserve ding makilala ni Axel ang kambal. Dahil balibaligtarin mo man, siya pa rin ang ama. Tama nga naman si Roger. Saka na lang niya iyon iisipin kapag nariyan na. Sa ngayon, mag-focus muna si Francesca sa pagpapalaki sa kambal. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok si Lemuel na may dalang basket ng prutas at pagkain. Ngumiti ang binata nang magtama ang kanilang mga mata. Kumusta ka, Franz? Wala bang masakit sa'yo? Okay naman. Mahirap lang talaga kapag normal delivery. Pero kinaya naman eh. Gusto mo bang ipagbalat kita ng prutas? Tanong ni Lemuel habang patingin-tingin sa kanya at sa kambal. Umiling si Francesca. Hindi, ako na lang mamaya, Lemuel. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin itong mga nakaraang buwan. Ano ka ba? Wala yun. Basta para sa'yo at sa kambal. Ang gugwapo naman ng kambal. Mana sa lolo at sa nanay niya. Napangiti naman si Francesca. 5 buwan nang nanliligaw sa kanya ang binata. Nakita niya kung gaano katyaga si Lemuel at kaalaga noong nagbubuntis pa siya. Tanggap siya sa kung sino siya. Oo, mahal pa rin ni Francesca si Axel, pero siguro panahon na para bigyan ng pagkakataon ng sarili na magmahal muli at baka sakaling makalimutan niya ang dating kasintahan sa pamamagitan ni Lemuel. O paano? Pupunta muna ako sa opisina para makapag-usap kayo. Babalik ako rito before lunch para sabay-sabay na tayong kakain. Tumango si Francesca at sinabihan ng Ginoo na mag-iingat. Nang makalabas si Roger, tumingin siya kay Lemuel na nilalaro ang kambal. Tinawag niya ang binata. Tumingin ito sa kanya at tinanong kung bakit. Nagpapasalamat lang ako sa mga sakripisyo mo at tulong sa akin. Maraming salamat ha, Lemuel. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa kayang… Shh! It's okay. Handa ako maghintay kahit nagkaano pa katagal yan, Franz. Napangiti na lamang si Francesca. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang mahalin ang binata sa nakalipas na 9 na buwan. Marahil nahihirapan siyang mag-move on dahil may koneksyon siya kay Axel at iyon ang kambal.
Mabilis lumipas ang taon at ngayon, gagraduate na si Francesca. Si Roger ang kasama niyang aakyat sa stage. Nagbigay na lang siya ng pera sa kanyang ina sa probinsya para mag-celebrate. Inatake ng high blood ang ginang at ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Congrats, Mami! Sabay na sabi ng kambal at niyakap si Francesca ng mahigpit. Thank you mga anak. Alam niyo naman na kayo ang inspirasyon ko, di ba? Siyempre, nariyan ang Lolo Roger niyo at Papa Limuel niyo. Napatingin si Francesca sa kasintahan na nahuli niyang nakatitig sa kanya. Lumapit sa kanya ang binata at sinuot ang dalang graduation garland. I am proud of you, sweetie. Keep it up. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang mga sakripisyo mo noong buntis ako, lalo na nitong nag-aaral, Limuel. Nariyan ka noong kailangan ko ng masasandalan at mapagsasabihan ng problema ko, liban kay Tito Roger. Kaya siguro, ito na ang tamang panahon para ibigay sa'yo ang matamis kong oo. Ngumiti si Francesca. Nanlaki ang mga mata ni Limuel sa kanyang sinabi. Hindi nito lubos akalain na sasagutin siya nito. Oh, totoo? Seryoso, Franz? Hindi makapaniwalang tanong niya. Napatangu-tango naman si Francesca. Oo nga, seryoso ako. Ayaw mo ba? Sige, binabawi ko na. Siyempre gusto ko. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Alam mo naman na yan ang hinihintay ko, di ba? Hinawakan ni Lemuel ang kanyang kamay at pinakatitigan siya. Salamat. Pangako, magiging mabuti akong kasintahan at magsisilbing ama ng kambal. Maraming salamat din sa pagtanggap sa akin, Lemuel. Lumapit ang binata at hinalikan siya sa noo. Aaminin niya na sa nakalipas na 4 na taon, hindi nawala ang pagmamahal niya kay Axel. Pero siguro naman matututunan din niyang mahalin si Lemuel. At baka sakaling sa pamamagitan ni Lemuel ay makalimutan na nga niya ng tuluyan si Axel. Sana. Natutuwa ako na kayo na sa wakas. Gusto ko si Lemuel para sa iyo, anak. Ngumiti si Francesca. Inakbayan naman siya ni Lemuel. Pangako po, aalagaan at mamahalin ko po si Francesca. Ganon din yung kambal. Ngumiti si Roger at tumango. Lumapit sa kanya at niyakap siya. Kung may masigit na proud sa iyo, ako iyon, Francesca. Hindi ako nagkamaling tulungan ka dahil pinatunayan mo sa akin na hindi sayang ang mga ginawa ko sa iyo. Siyempre, hindi mo yun nagawa dahil lang sa kaya kitang pag-aralin, kundi dahil ginawa mo ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Dad naman ipinapaiyak mo ako. Masisira tuloy make-up ko nito eh. Nagtawanan sila. Nagpaalam na sina Roger at Francesca para pumunta sa kanilang pwesto. Ilang sandali lang nagsimula na ang programa hanggang sa tawagin ng kanyang pangalan. Magna cum laude si Francesca. Sa wakas, meron na siyang maipagmamalaki. Tumulo ang luha niya sa kanyang mata nang iabot ang diploma sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit ni Roger. Congratulations! Proud na proud ako sa iyo, anak. Thanks, Dad. Magsisikap ako kapag nagtrabaho na ako sa kumpanya. Parang mag-ama na kasi ang turingan nila sa bawat isa. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula ng magtrabaho si Francesca sa kumpanya ni Roger. Naiiwan naman ang kambal sa school. Siya na lang ang magsusundo. Total, malapit lang naman ang school sa kumpanya. 11:00 pa lang ng umaga. Kailangan ko na palang sunduin yung kambal ko. Sabi niya sa sarili. Tumayo na siya at lumabas ng kanyang opisina. Nang makarating sa basement, sumakay na siya ng kanyang kotse. Pinasibad na iyon ni Francesca patungong paaralan. Pagdating, naghihintay na ang kambal niya sa waiting area ng school. Mommy! Mommy! Sigaw nila Franco at Frances at niyakap siya. Yumakap din naman si Francesca pabalik. Magkahawig na magkahawig ang kambal. Ang pinagkaiba lang ay may nunal sa gilid ng mata si Franco. Iyon ang palatandaan ng mga hindi nakakikilala sa kambal. Oh, kumusta ang pag-aaral?
Okay naman po, Mama. Mataas po yung nakuha naming score sa quiz. Masiglang saad ni Francis. Mabuti naman kung ganon. So, tara na? Gusto nyo sa restaurant tayo kakain kasama si Papa Limuel? Oo naman po! Oo naman po! Sabay na sigaw ng kambal. Pumasok na ang kambal sa loob ng kotse. Binuksan na rin ni Francesca ang driver's seat. Pero bago pa siya makapasok, sakto naman ang pagdating ng isang sasakyan at may lumabas roon at nakilala niya kung sino iyon, si Axel. Napatingin ang lalaki sa sasakyan bago pumasok sa loob ng school kung saan susunduin niya ang pamangkin na si Trisha. Aist. Susunduin na naman ang supladang si Trisha. Bulong ni Axel sa sarili, saka dumiretso na sa silid-aralan ng bata. Isang araw, kasalukuyang nasa biyahe si Axel patungong school. Susunduin niya si Trisha. Nasa Hawaii kasi ang pinsan na si Jade at siya na muna ang pinakisuyuan na sumundo sa bata. Ipinark ni Axel ang sasakyan sa gilid ng paaralan at lumabas roon. Nakatawag pansin sa kanya ang kambal na nasa waiting area ng school. Bakit parang nakita ko sarili ko sa kanila nung bata pa ako? Hindi napigilang itanong ni Axel sa kanyang sarili habang nakatingin sa kambal. Lumapit siya sa mga ito. Napatingin sa kanya ang mga ito. Hello, kiddo. Sinong hinihintay nyo? Si Mami Franz po. Kayo, sino po sadya nyo dito? Tanong ng isang kambal na may nunal sa gilid ng mata. Akmang magtatanong pa siya nang marinig niya ang boses ni Trisha. Tito Axel, let's go! I'm hungry na! Masungit na sabi ng bata. Napabuntong hininga si Axel at pinuntahan na ang pamangkin. Umirap pa ang bata. Mga bata talaga. Mas matapang pa kaysa sa matatanda. We have to go now, kiddo. Kita-kits ulit bukas. Kumuhay pa ang kambal at sinabihang mag-iingat siya. Napasabi na lang si Axel sa sarili na napakabait ng dalawa. Mukhang maayos ang pagpapalaki sa mga ito. Palabas na siya nang may humintong sasakyan sa tapat at lumabas ang sakay niyon. Natigilan si Axel nang magdama ang kanilang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Francesca iyon. Francesca, ikaw ba yan? Manghang tanong ni Axel. Nag-iwas ng tingin ang babae at takmang papasok na sa loob nang hawakan niya ito sa kamay. Malaki man ang ipinagbago ng dating kasintahan, hindi pa rin maipagkakaila na si Francesca ang nasa harapan niya. Oo nga, ikaw yan, Francesca. Ang laki ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Anong ginagawa mo rito? Dito ba nag-aaral ang anak natin? Wala namang dahilan para pumunta roon si Francesca. Malakas ang kutob niya na anak nila ang sinadya nito roon. Pero sa ngayon, ayaw na muniyang madaliin ang babae. Let go of my hand, Axel. Hindi mo na kailangan malaman pa kung anong ginagawa ko rito. Hihintayin ko ang tamang panahon. Nahanda ka na ipakilala sa akin ang anak natin, Jessica. Anak ko siya at karapatan kong makilala sila at karapatan nilang makilala nila ako. Tinanggal ni Francesca ang pagkakahawak sa kanyang kamay at pumasok na sa loob. Siya naman ay nagtungo na sa kanyang sasakyan. Sa kabilang banda, kay bilis ng tibok ng puso ni Francesca habang nasa gilid. Talagang mapaglaro ang tadhana. Sa dinami-dami ng taong makakasalubong niya, bakit si Axel pa? Anong gagawin niya ngayon? Siguradong alam na nito ang sadya niya sa paaralan. Mami, kanina ka pa namin hinihintay. Bakit po ang tagal mo? Tanong ni Franco. Busy kasi si Mama sa meeting kanina, kaya ngayon ko lang kayo nasundo. O, kumusta naman pag-aaral niyo? Okay naman po, Mi. Mataas po ang grado namin kanina ni Kambal. Napangiti siya sa kabahagyang ginulo ang buhok ng kambal. So, tara na? Kakain tayo sa restaurant. Baka naroon na si Papa Limuel niyo. Napapalakpak ang magkapatid. Sabay-sabay na silang nagtungo sa sasakyan. Pagkatapos silang kumain sa restaurant, inihatid na ni Francesca ang kambal sa kanilang bahay.
Nang matapos bihisan ang dalawa, pinaupo niya ang mga ito sa kama. Kailangan niyang makumbinsi ang kambal na lumipat ng school dahil kung hindi niya gagawin iyon ay tiyak na magkikita sila ng kanilang ama. Franco, Francis, may sasabihin sana si Mami sa inyo eh. Ano po yun, Mommy? Anak, pwede bang lumipat kayo ng school? May alam akong school na mas malaki at mas maganda. Mommy, ayaw namin. Naroon po yung mga kaibigan namin at ayaw po namin malayo sa kanila. Ayaw po namin. Doon pa rin kami mag-aaral. Wala po sa amin kung maliit ang school. Basta kasama po namin mga friends namin. Masaya na kami. Ang mahalaga po ay nakapapag-aral po kami, di ba po? Saad ng kambal. Walang nagawa si Francesca kung hindi ang sumang-ayon. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa kambal ang dahilan dahil hindi rin naman mauunawaan iyon ng dalawa. Okay, hindi na kayo lilipat ng school. Sa sobrang tuwa ng kambal ay niyakap siya ng mga ito. Kailangan niyang makausap si Lemuel. Nang gabing iyon ay nag-usap sina Lemuel at Francesca tungkol sa nangyari. Nasa sala sila ng bahay ng mga sandaling iyon. Simula nang mag-aral ang kambal, nakiusap siya kay Roger na bilhan si Francesca ng bahay at kaltas na lang sa sahod niya. Mukhang hindi nagustuhan ng kasintahan na nagkita sila ni Axel. Hinawakan niya ang kamay ni Lemuel at bahagya iyong pinisil. Maging ako'y nagulat nang makita ko si Axel, Lemuel. Saka kung inaalala mong magtatagpo sila ng kambal, kung sakali man na mangyari yun, hindi naman siguro kukunin ni Axel sa akin ang kambal. Paano ka nakakasiguro, Cheska? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. At saka ayoko ipakilala mo siya sa kambal. Kaya ko maging ama sa kanila. Hindi na nila kailangan makilala pa si Axel. Kilala ni Francesca ang dating kasintahan. Hindi iyon magagawa ni Axel. Nauunawaan naman niya kung saan nanggagaling si Lemuel. Natatakot ito na maging malapit sila. Ayaw na lang niyang humaba pa ang usapan na baka humantong pa sa pagtatalo. Kaya sumang-ayon na lamang si Francesca. Ikaw na lang maghahatid sundo sa kanila. Okay lang ba? Kasi kung ako, baka magkita kami ulit. Kung yan ang nararapat, sige. Para hindi na kayo magkita ni Axel. Sa kabilang banda, hindi makapag-concentrate si Axel sa trabaho dahil nasa isip niya si Francesca. Ibang-iba ang Francesca na nakita niya kanina. Mas lalo itong gumanda at higit sa lahat, meron na itong kotse. Mayaman na ang dating ng dating kasintahan. Pumasok sa isip ni Axel na baka nakipagrelasyon ito sa matandang mayaman. Napamura siya. Hindi yun gagawin ni Francesca. Matino siyang babae. At hindi papasok sa isip niyang pumatol sa matanda para yumaman. Biglang sumagi sa isip ni Axel ang kambal na nakita niya sa waiting area. Hindi may pagkakaila na meron silang pagkakahawig. Hindi kaya anak nila ni Francesca ang kambal? Lalo at tinawag ng dalawa na Franz ang ina ng mga ito. Napailing-iling si Axel. Marami naman ang magkakamuka. Napabuntong hininga siya at napahilot sa kanyang sentido. Sumasakit ang kanyang ulo. Idagdag pa ang problema ng kumpanya. Lumiliit ang sales at may mga investors ang hindi na recontract. Sunod-sunod namang problema to. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. Naabutan siyang nakatingala sa kisame. May problema ba, anak? Bakit ganyan yung itsura mo? Napatingin si Axel sa ina. Umupo ang ginang sa harapan niya at tinignan siya ng puno ng pag-aalala. Naisip ko lang yung problema sa kumpanya, ma'am. Hindi niya pwedeng sabihin na nagkita sila ni Francesca. Hanggat maaari, ililihim niya iyon. Baka kung ano pa ang isipin ng ina. Ngumiti ng malapad si Venus. Anak, hindi mo na kailangan problemahin pa iyon dahil nakausap ko na si Roger Marshall. Willing siya mag-set ng meeting kasama ang anak niya.
Baka sakaling makumbinsi natin na maging investor natin siya. Alam mo naman na malakas ang kumpanya nila at isa sa pinaka-successful na kumpanya sa bansa. Kaya kung sakali na makuha natin siya, malaki ang i-invest niya sa company natin. Napatango-tango si Axel. Maganda iyon. Kapag nakausap nila ng maayos si Roger at makapagbigay ito ng mataas na investment, may magagamit sila para sa pagbawi ng kanilang lugi. Tama kayo riyan, ma'am. Kailan daw po ba pwedeng makipag-meeting sa kanya? Samantala, gabi iyon at kasalukuyang kinukumutan ni Francesca ang kambal nang makatulog ang dalawa matapos niyang basahan ng storybook. Nang matapos, naupo siya sa gilid at pinagmasdan ang muka ng mga anak saka marahang inaplos ang kanilang muka. Binigyan niya ng halik sa noo ang dalawa. Siguro magagalit ang papa niyo kapag nalaman niya na itinago ko kayo. Patawarin niyo ako anak dahil hindi ko pa kayo maipakilala sa kanya. Kailan mo sila balak ipakilala sa kanilang ama? Napatingin si Francesca sa pinto nang marinig ang boses ni Roger. Dad, kayo po pala yan. Oh, pasok po kayo. Pumunta ka sa minibar at mag-usap tayo roon, anak. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Roger. Muli ay hinaplos niya ang pisngi ng mga anak bago siya tumayo at lumabas ng silid. Nang makapasok na si Francesca sa minibar, ay naupo siya paharap kay Roger na nagsasalin ng wine sa baso. Kinuha niya ang wine glass at sumimsim roon. Hindi ka pa ba handang harapin si Axel? Handa na dad pero hindi pa ako handa na ipakilala ang kambal sa kanya. Actually, nagkita na kami kanina sa school. Mabuti na lang at hindi ko kasama ang kambal dahil kung hindi, tsak na hindi niya ako titigilan. Tama ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo na nag-send ng invitation si Venus at inaalok na maging investors ng kanilang kumpanya. Pag-uusapan namin sa susunod na araw ang mga detalye patungkol doon at gusto kong naroon ka. Matagal mo na tong hinihintay, hindi ba? Ito na ang pagkakataon mo para ipakita sa kanya ang iyong ipinagbago, anak. So, ang tanong ko, handa ka na ba? Tumango si Francesca. Ito na ang tamang panahon para harapin niya si Venus at ipakita kung ano ang mga narating niya, na ang dating katulong na hinahamak niya ay isa ng vice-presidente ng isang kumpanya. Yes, Dad. Handa na ako. Kailangan ko na siyang harapin. Kinabukasan, naghanda na si Francesca sa pagpunta sa kumpanya. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang corporate attire dahil magkikita sila nina Axel at Venus. Huminga siya ng malalim. Ang totoo ay kinakabahan siya, pero kailangan niyang lakasan ang loob. Handa ka na ba? Tanong ni Roger nang puntahan siya ng Ginoo sa kanyang silid. Tumingin si Francesca sa ama-amahan at tumango. Opo, Dad. Handa na ako. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Ngumiti si Roger. Lumapit ito sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Kaya mo yan. Ikaw pa. Matapang ka eh. Nakaya mo ngang harapin ang mga pagsubok sa buhay mo. Iyon pa kaya? Hindi niya maiwasang mapangiti sa papuring iyon ng Ginoo. Sabay na silang lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan patungo sa kumpanya. Huminga ng malalim si Francesca nang makarating sila ng kumpanya. 9:00 ang meeting at 8:00 pa lang ng umaga. May 1 oras pa para maghanda. Nagpunta siya sa kanyang opisina upang simulan ang trabaho. Ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil ang nasa isip niya ay si Axel. At ang muli nilang pagkikita ni Venus. Ilang sandali ang lumipas nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretary. At sinabing nasa conference room na nga si Roger at ang mag-ina. Salamat, Eunice. Pakisabi, papunta na ako. Tumango lamang ang babae at lumabas na. Siya naman ay humarap na muna sa salamin at inayos ang sarili bago lumabas ng kanyang opisina.
Nang nasa harapan na siya ng conference room, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Napatingin kay Francesca ang 3 taong naroon sa loob. Oh, nariyan na pala ang aking anak, Francesca. Lumapit sa kanya ang Ginoo. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa muka ng mag-ina. Napangisi si Francesca. Nagtagumpay ang kanyang plano. Tumayo siya sa harapan ng mag-ina. Titig na titig sa kanya si Axel. Francesca, ikaw na ba yan? Tanong ng ginang habang nanlalaki ang mga mata. Opo, ako nga ito. Nagulat ba kayo? Tanong niya nang may ngisi sa labi. Napakurap-kurap si Venus. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang anak ni Roger. Hindi ko siya anak, literally. Itinuring ko siyang anak kaya anak ko na siya. Mukhang malabo atang maklose natin ang deal dahil for sure, hindi ka papayag. Kailangan na naming umalis. Bakit hindi mo muna i-present ang sinadya mo rito, Mrs. Andrada? At saka hindi naman ako yung babae na pepersonalin lahat ng bagay. Maraming tao ang umaasa sa inyo at ayoko naman na idamay sila dahil lang nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan noon, hindi ba? Nakangiting saad niya. Tumikhim si Axel. Nice meeting you again, Francesca. Ang laki ng pinagbago mo. Panahon nga nagbabago. Tao pa kaya? So, go back to the business. Present it now para makapagdesisyon kami ni Dad. Utos ni Francesca, saka naupo na sa isa sa mga swivel chair na naroon. Naupo na rin si Roger. Tumayo si Axel at nagtungo sa harapan. Si Venus naman ang may hawak ng laptop na nakakonek sa projector at ang naglilipat ng slide. Pwede namang sumama sa meeting ang sekretary ni Axel pero nag-insist si Venus na ito na ang gagawa noon. Napansin niyang nanginginig ang kamay ni Venus. Huwag kang kabahan, Mrs. Andrada. Wala akong gagawing masama. As long as magbe-benefit kami sa offer niyo, accept ko yan. Huminga ng malalim si Venus. Nagsimula naman nang mag-present si Axel. Patungkol iyon sa bagong produkto na kanilang sisimulan. At umaasa sila na tatangkilikin iyon ng masa, lalo at ginaya nila ang isang sikat na produkto na pasok sa masa. Sinabi ni Axel na magiging 40% ang interest nila basta ma-reach ang required investment. Matapos mag-present ni Axel, tumingin ang binata sa kanya at kay Roger. Nagustuhan niyo ba? Okay ba yung offer namin or nakulangan kayo? Well, maganda siya. Promising ang offer niyo sa amin. Walang problema sa akin kung 40% ang interest. How about you, Dad? Is it okay with you? Yes, no problem. Maganda ang kanilang offer. Tatanggihan pa ba natin? Salamat sa pagtanggap ng proposal namin. Maraming salamat, Cheska. Na kahit may hindi ako magandang ginawa sa'yo noon, hindi yun naging dahilan para tanggihan mo yung alok namin. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito para sa kumpanya namin at sa mga taong nagtatrabaho sa inyo na nangangailangan ng trabaho at may binubuhay na pamilya. Maging si Axel ay nagpasalamat din. Ngumiti si Venus, lumapit ang mag-ina, kina Francesca at Roger, saka nakipaggamay. We will send the money tomorrow morning. Maraming salamat, Mr. Marshall. Tatanawin kong utang na loob ito sa inyo. Malaking tulong po ito para makabawi man lang sa pagkalugi namin. Maraming salamat din, Ma'am Francesca, sa opportunity. Akmang aalis na si Francesca nang tawagin siya ni Axel. Francesca, pwede ba tayong mag-usap? Huminga ng malalim ang dalaga. Siguro, mas mabuti nga talaga na mag-usap na sila. For sure, tungkol sa kanilang anak ang pag-uusapan nila. Tumango siya at tumingin kay Roger na nakatingin sa kanya. Dad, mag-uusap lang kami ni Axel. Susunod ako. Tumango si Roger, saka lumabas ng conference room kasama si Venus.
Naupo naman siya sa upuan na malayo sa binata. Humalukip-kip si Francesca. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya habang seryosong nakatingin sa dating kasintahan. Bakit mo pinutol ang communication natin? Nangako ako sa'yo, hindi ba? Nababalikan kita pagka-graduate ko. Paano ako nakakasiguro? Natutuparin mo yon, Axel. Remember, nariyan ang mother mo, nahahadlang sa mga plano mo. Kaya mas minabuti kung putulin na lang ang komunikasyon natin dahil yun ang dapat. Look at me now. Ang laki na ng pinagbago ko. Hindi ako mapupunta rito kung kumapit ako sa pangako mo. Iyon ang naisip ni Francesca na dahilan. Nakita niya ang pagguhit ng sakit sa mukha ni Axel. Aaminin niyang nasaktan siya dahil hindi maganda ang mga sinabi ni Francesca. Ngunit biglang nagbago ang itsura ng binata at malapad na ngumiti. Hayaan mo na yon. Tapos na yon. Hindi na rin may babalik. Ang mahalaga yung ngayon. Proud ako sa mga achievements mo, Jessica. Siguro nga, tama yung naging desisyon mo. Pero gusto ko lang malaman kung nasaan yung anak natin. Buntis ka nung umalis ka. At tsak na nasa 4 na taong gulang na sila. Gusto ko silang makita, Jessica. Please. Napakagatlabi si Francesca. Kita niya kung gaano kasabik si Axel na makita ang mga anak. I'm sorry pero hindi pa ito ang tamang panahon para makilala mo sila, Axel. Huwag ka mag-alala. Ipapakilala kita sa kanya pero not now, okay? Pakirespeto na lang yung desisyon ko. Tumayo na si Francesca. Lumabas ng conference room at iniwan roon ang lalaki. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Napabuntong hininga siya nang makaupo sa kanyang swivel chair. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya sa kanyang mga mata. Aaminin niya, namimiss niya si Axel dahil siya naman ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Pero ginawa lang niya kung ano ang tama at makabubuti sa kanila. Napagtanto ko na hindi ko kayang kalimutan ang nararamdaman ko para kay Axel. I'm sorry, Limuel. Tanghali. Nasa daan ng mga sandaling iyon si Axel, patungong paaralan para sunduin ang pamangkin. Umaasa siyang makikita niya roon ang kambal. May plano siya para malaman kung kaninong anak ang mga ito. Nang masundo ang pamangkin, nakita ni Axel ang kambal na kasama ng isang lalaki. May pupuntahan lang tayo saglit, Tricia. Saan po? Saan po? Basta, Sinundan niya ang sasakyan kung saan nakasakay ang kambal. 30 minuto rin na nakalipas bago huminto iyon sa tapat ng isang restaurant. Huminto si Axel sa hindi kalayuan. Napahigpit ang hawak niya sa manibela nang lumabas sa isang kotse si Francesca. Lumapit sa lalaki at pinalibot ang kamay sa bewang. Nagsiselos si Axel. Yumakap ang kambal sa dating kasintahan. confirm. Anak nga namin ni Francesca ang kambal. Kinunan niya iyon ng litrato. Napatingin siya sa katabi. Mabuti na lang at mahimbing nang natutulog ang pamangkin. Hindi ako papayag na ang lalaking yan ang maging ama-amahan ng anak natin, Francesca. Kailangan nilang malaman na ako ang tunay nilang ama. Samantala, nakaakbay si Lemuel kay Francesca habang naglalakad sila papasok sa loob ng restaurant. Naupo sila sa pang-apatang mesa saka nag-order ng pagkain. Hindi ba kayo nagkita ni Axel doon? Bulong niyang tanong kay Lemuel. Umiling naman ito. Hindi naman. At saka mabuti na yun dahil baka maasar lang ako. Hindi pa man nagkita ang dalawa. Nakita na ni Lemuel si Axel sa mga pictures at sa telebisyon. Nang dumating na ang kanilang order, sabay-sabay na silang kumain. Nang matapos, bumalik na sila sa kumpanya. Total half day lang naman ang mga bata kaya doon na muna sa opisina niya ang dalawa. May kwarto naman siya roon. Pagdating nila, pinapasok niya na sa loob ng silid ang kambal. You both should take a nap. You will play later, okay? Yes, Mommy. Sagot ng isang kambal. Umakyat na sa kama ang kambal at nahiga.
Ilang sandali lang, nakatulog na nga ang dalawa. Lumabas na si Francesca ng silid at naabutan si Lemuel na nakaupo sa sofa at nagbubuklat ng magazine. Tumabi siya sa kasintahan. Humarap sa kanya ang binata at mabilis siyang hinalikan sa labi. Kasunod noon ay bumaba ang kamay nito sa kanyang dibdib. Hanggang sa ang labi nito ay bumaba sa kanyang leeg. Nang pumasok sa isip niya si Axel, buong puwersa niyang itinulak si Lemuel. Lemuel, ano ba? Bakit pa bigla-bigla ka nalang naging agresibo? What? Ayaw mo? Francesca, kailan ba natin gagawin to? Inis niyang sabi. Lemuel, kaunting respeto naman sana. Huwag mo akong piliting gawin ng bagay na ayaw ko. Humalagupkip si Francesca. Napailing-iling namang napabuntong hininga na lamang si Lemuel. Okay, I'm sorry. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko eh. Ano ba yung sasabihin mo? Tungkol kay Axel, nagkita kami kahapon dahil sa negosyo. May offer sila sa amin at tinanggap namin yun ni Dad. At nag-usap kami. Ano bang pinag-usapan niyo ni Axel? Tanong ni Lemuel at pinipilit ang sarili na maging kalmado. Kita kasi sa kanyang muka ang inis sa kaalamang nag-usap sila ni Axel. Gusto niyang makita ang kambal. Napatayo si Lemuel at naikuyom ang kamao. For sure gusto mo rin makilala siya ng kambal, hindi ba? Balibaligtarin man ang mundo. Siya pa rin ang ama ng dalawa. Sino ba naman ako sa buhay ng kambal? Hindi man ikaw ang ama ng dalawa, pero malaki ang bahagi mo sa paglaki nila, Lemuel. Pero sana, hayaan mo makilala nila ang tunay nilang ama. Karapatan nila iyon. At karapatan din ni Axel na makilala sila. Napailing-iling na lang si Lemuel. Tumalikod at lumabas ng opisina. Napabuntong hininga na lamang si Francesca. Sa mga gantong sitwasyon niya nalalaman ang totoong ugali ng kasintahan. Linggo kaya walang pasok sa trabaho si Francesca. Balak niyang lumabas kasama ang kambal. Hindi pa rin sila nagkakaayos ni Lemuel. Kaya hinahayaan na lang niya muna ang lalaki hanggang sa mawala na ang galit nito. Nang mabihisan ng kambal, lumabas na sila ng bahay at nagtungo sa garahe. Bubuksan na sana niya ang sasakyan nang biglang may nag-doorbell. Sino naman kaya ang bisita ng ganito kaaga? Tinungo na nga niya ang gate at binuksan iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nasa labas. Walang iba kundi si Axel. Anong ginagawa nito roon? At paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Axel, anong ginagawa mo rito? Kinakabahan niyang tanong dahil naroon ang kambal. Sinundan ko ang kambal mo noong isang araw. Kasama nilang isang lalaki. Marahil boyfriend mo yon. Nakausap ko ang kambal at sinabi nila na Franz ang kanilang ina. Saka may pagkakahawig kami kaya nagduda na ako. At ikaw pala ang kanilang ina. Mommy, let's go! Tawag ni Franco mula sa loob. Jessica, pwede ko ba silang makita? Nakikiusap ang boses na tanong niya. Huminga ng malalim si Francesca. Ano pa ba ang magagawa niya? Na-corner na siya. Oo naman, pwedeng-pwede. Bigyan mo muna ako ng ilang araw para may pakilala kita sa kanila bilang kanilang ama. Okay ba yon? Ayos lang, Jessica. Naiintindihan ko. Okay na sa akin ngayon na makita sila at mayakap. Pinapasok na nga niya sa loob si Axel. Napatingin rito ang kambal. Itinuro siya ng isang kambal. Iyon yung may nunal sa gilid ng mata. Mommy, siya yung nakita namin sa school. Bumuntong hininga si Francesca. Napakaliit nga naman ng mundo. Sa nalaki-laki nga naman ng Maynila, hindi niya lubos akalain na magtatagpo pa ang mag-aama. Mga anak, siya ang Tito Axel nyo. Kakilala ko siya. Niyakap ng kambal si Axel. Hindi niya masisisi ang kambal. Marahil nakaramdam din ang mga ito ng lukso ng dugo. Nice to meet you po, Tito Axel. Nice to meet you po, Tito Axel.
sabay na saad nina Francis at Franco. Hinalikan naman ni Axel ang noo ng kambal. Umupo ang binata para magbantay ang mukha nito at ng dalawa. Good boy ba kayo lagi? Baka lagi niyong binibigyan ng sakit ng ulo ang mama niyo. Tanong niya, puno ng pananabik ang tingin niya sa kambal. Good boy po kami palagi, Tito Axel. Tiyak na mapapalo kami kapag naging bad boy kami. Mga kambal, pwede bang pumasok na kayo sa kotse? May pag-uusapan lang kami ng Tito Axel nyo. Hintay na lang ninyo ako sa loob. Pwede ba yon? Sabay-sabay namang tumango ang kambal. Binuksan niya ang kotse at ini-on ang aircon. Just press this if you need me, okay? Tumango naman ang kambal. Nauna na siyang naglakad patungo sa loob ng bahay. Naupo sila sa may sofa. Kailan mo ako ipapakilala sa kambal? Bigyan mo ako ng pagkakataon pa, Axel. Kailangan ko pang sabihin to kay Limuel. Nagsalubong ang kilay ni Axel. Hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Bakit mo ba kailangan sabihin sa kanya? Kailangan ba lahat ng desisyon mo nakadepende sa kanya? Hindi naman kayo kasal, hindi ba? Boyfriend ko siya. Nariyan siya nung kailangan ko ng karamay at noong nagbubuntis ako. Natawa ng mahina si Axel habang naiiling. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng binata. Sino ba ang may kasalanan? At hindi lumaki ang kambal ng may ama? Hindi ba ikaw? Pinutol mo ang komunikasyon natin. Nangako ako at tutuparin ko yun. Pero nawalan ka ng tiwala sa akin, Francesca. Napakagat-labi siya. Nasasaktan siya sa nakikitang sakit sa mukha ni Axel. Nakukonsensya siya. Alam mo naman na gusto kong mapabuti ka. Oo, napabuti ako. Pero alam mo yun, gusto kong magalit sa'yo sa pang-iiwan mo sa akin. Pero hindi ko magawa dahil mahal kita. At nangako ako na babalikan kita dahil alam kong ginawa mo yun dahil may dahilan. Axel, kung alam... Natigil sa pagsasalita si Francesca nang mapatingin siya sa pinto at naroon si Limuel na nakatayo habang may hawak na bulaklak. Nakaharap kasi siya sa pinto. Magkikipag-ayos sana ako, pero hindi ko akalain na ganito madadatnan ko. Are you cheating with me, Franz? I'm sorry, Limuel, pero si Axel pa rin ang mahal ko. Akala ko kasi kaya ko siyang kalimutan kapag sinagot kita pero hindi pala. All these years, si Axel lang talaga ang mahal ko. I'm really sorry. Napailing-iling si Limuel sa kapabagsak na inihagis ang bulaklak sa sahig. Naiyak si Francesca. Pakiramdam niya ginamit niya si Limuel para makalimutan ang nararamdaman kay Axel. Naramdaman na lang niya ang pagyakap sa kanya ni Axel. Kumalma siya ng mga sandaling iyon sa kaniyakap pabalik ang binata. Mahal na mahal kita, Francesca. Kailanman ay hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Magsimula ulit tayo ng panibagong buhay kasama ang kambal. Akala ko kapag sinagot ko si Limuel, mawawala na ang pagmamahal ko sa'yo dahil baka sakaling matutunan ko siyang mahalin. Pero hindi pala. Dahil sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang mahal ko, Axel. Anong sasabihin ko kay Limuel? Hayaan mo na muna siya sa ngayon. Kausapin mo na lang makalipas ang ilang araw kapag kumalma na siya. Tumango si Francesca. Wala pa rin nagbago kay Axel, kaya hindi nakapagtataka na hindi niya ito kayang palitan. Axel, ito na ang tamang panahon para makilala ka ng kambal. Sa wakas, ipakikilala na nga niya ang kambal kay Axel. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang samahan nina Francesca at Axel. Tanghali, tumawag si Axel kay Francesca para sabihin na siya na ang susundo sa kambal. Mabuti na lang at sinagot iyon ng babae. Axel, may kailangan ka ba? May susundo ba sa kambal? Ako na lang susundo sa kanila. Salamat, Axel. Thank you for staying. Napangiti ang binata. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Iba pa rin talaga ang epekto ni Francesca sa kanya.
Wala yun, Jessica. Anak ko sila. At responsibilidad ko sila. You're welcome. I love you. I love you too. I have to hang up now. Diretso mo na lang sila sa kumpanya ha, dito. Napangiti si Axel. Naghintay man siya ng matagal pero worth it naman iyon sa dulo. 11:00 ay lumarga na siya patungong school. Nang makapasok sa loob ay nakita niya ang kambal na naghihintay. Daddy! Sigaw ni Franco. Kumaway naman si Francis sa kanya. Lumapit si Axel sa dalawa at niyakap. Kumusta, Kido? O ano? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Oo naman po, Daddy. Gusto namin matuwa si Mommy. So, let's go. Gusto ko na rin makita ang mami niyo. Hinawakan niya sa magkabilang kamay ang kambal. Nakangiti nilang tinungo ang kotse. Sabay-sabay na nga silang pumasok sa loob ng kotse. Pinasibad iyon ni Axel patungo sa kumpanya. Pagdating nila, dumiretso sila sa opisina ni Francesca. Isinawalang bahala na lamang ni Axel ang mga tingin sa paligid. Hello, babe. Busy masyado yan. Tanong ni Axel, napatingin sa kanya ang dalaga. Tumayo si Francesca, lumapit sa kanila. Niyakap siya at ang kambal. Marami kasing ginagawa eh. By the way, congratulations dahil nakakabawi na kayo. Maraming salamat din sa tulong niyo para mas mapabilis pa ang pag-uusad namin. Nga pala, gusto kang makausap ni Mom. Pwede ka ba mamayang dinner? Natigilan si Francesca pero bigla ring ngumiti at tumango. Sure, siguro panahon na para naman mag-usap na kami ni Tita Venus. 6:00 ng gabi, bumiyahe sina Francesca, Axel, kasama ang kambal. Sinundo sila ng binata. Excited siyang kinakabahan. Oo, nakaya niyang harapin ang ginang noon sa meeting, pero syempre nahihiya siya dahil maldita siya noon. Napatingin si Francesca sa kanyang kamay nang hawakan iyon ni Axel. Napatingin siya sa lalaki na bahagyang ngumiti. Jessica, huwag kang kabahan. Malaki na yung pinagbago ni Mom. Alam mo naman yung mga sinabi ko sa meeting, di ba? Naging hard ako kay tita. Ayos lang yun. Sabi ni Mom, deserve daw niya yun. Kulang pa nga raw iyon sa mga pang-insulto niya sa'yo noon. Masaya siya sa mga narating mo. May maganda ring naidulot yung nangyari. Kasi kung hindi niya ako pinalayas, hindi ko makikilala si Dad. Hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Napangiti naman si Axel, saka kinintalan siya ng halik sa labi. Napatingin si Francesca sa backseat kung saan naroon ang kambal. Abala ang dalawa sa paglalaro. Inihilig niya ang ulo sa balikat ng binata. Hindi niya alam kung ano ang estado ng relasyon nila, pero ayos na iyon sa kanya. Nakausap na rin niya ang ama ni Lemuel at sinabing umuwi ito ng probinsya. Alam niyang nasaktan niya ang binata, pero kung sakali man na handa na siyang kausapin muli ni Lemuel, ay paulit-ulit siyang hihingi ng tawad dito. We are here. Anunsyo ni Axel. Sabay na silang lumabas ni Axel at kinuha ang kambal sa likod. Wow! Ang ganda po pala ng bahay ni Lola Venus, Ma'am! Bulalas ng kambal. Natawa na lamang ang dalawa. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Sakto namang buwaba na si Venus ng hagdan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya at nagmadaling bumaba ng hagdan. Francesca! Niyakap siya ng ginang nang matapat ito sa kanya. Yumakap din siya pabalik dito. Humiwalay ang ginang sa kanya at tinitigan siya. Nakita niya ang paglandas ng luha sa pisngi nito. Agad niya iyong pinunasan. Patawarin mo ako, anak, sa mga nagawa ko sa'yo. Simula nang makita kita sa meeting, doon ko na-realize na hindi dapat ako nanlalait ng estado sa buhay ng isang tao. Ramdam ko yan noong nagkaroon ng problema ang kumpanya, na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Maganda rin po ang naging bunga ng nangyari. Nakilala ko po si Mr. Marshall at nagkaroon ng magandang buhay. Minsan talaga,
Mapupunta ka sa isang masakit na sitwasyon dahil may dahilan po pala kung bakit nangyari iyon. Napakabuti mong bata. Kaya hindi na ako magtataka na minahal ka ng sobra ni Axel. Napatingin si Venus sa kambal na nakatingala sa kanila. Oh, ang cute-cute naman ng kambal na ito. Kamukhang kamukha ng kanilang daddy. Pinisil ni Venus ang pisngi ng kambal. Lumabas si Raymond mula sa kusina at napakurap nang makita ang kambal. Lumapit ang Ginoo sa kambal. Ito na ba ang mga apo natin? Ang gagwapo naman nila. Niyakap ng kambal ang kanilang lolo at lola. Nagkatinginan sila ni Axel. Napangiti na lamang siya. Lumapit siya rito at yumakap sa bewang ng lalaki. Lumipas ang 2 buwan at naging maayos naman ang relasyon ni na Francesca at Axel. 6:00 ng gabi nang magpa siyang umuwi si Francesca dahil marami pa siyang tinapos na trabaho. Excited siyang umuwi dahil nasa bahay si Axel. Ito kasi ang sumundo sa kambal kaninang tanghali at sinabing hindi muna papasok sa trabaho para makalaro sina Francis at Franco. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo niya nang makitang walang ilaw sa bahay. Anong nangyari? Bakit ang dilim? O baka nasa taas yung 3 at nakalimutang i-on yung switch ng ilaw sa sala. Pagkalabas niya ng sasakyan, pumasok na siya sa loob ng bahay. Kinapa niya sa dilim ang switch at bahagyang napapikit nang lumiwanag ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Francesca nang makita si Axel sa kanyang harapan habang nakaluhod. Nakalahad ang isang pulang kahon sa kanyang harapan. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh my gosh! Kanina ka pa nakaluhod dyan? Kanina lang nung marinig ko yung pagdating mo. So, Francesca, will you marry me? Napakagat labi si Francesca at napatingin sa kambal na nakaupo sa sofa na nasa gilid. Nakatingin sa kanya ang dalawa at hinihintay ang kanyang sagot. Mommy, marry Daddy, please. Oo naman, pakakasalan ko ang daddy niyo. Napapalakpak ang kambal. Ngumiti naman si Axel, saka tumayo at lumapit sa kanya para isuot ang singsing. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan ang likod niyon. Thank you, Jessica. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal din kita, Axel. Akmang hahalikan na siya ni Axel nang inguso niya ang kambal sa lalaki. Napasimangot na napabuntong hininga. Inilapit niya ang bibig sa tenga nito. Pwede namang mamaya kasi solong-solo mo ko. Napahagikgik si Francesca nang magbago ang mood ni Axel. Sabi mo yan May niluto pala akong merienda. Kainin na natin. Let's go, Guido. Tuwang-tuwa ang kambal at lumapit sa kanila. Binuhat nila ang kambal at nagtungo sa kusina.